excited sa kanilang paglipat. Hoy, spring the battle tayo. Swimming tayo. Maka-experience naman ng gabing malamig. Yes, may ulam tayo! Yes! Overpops! Pero mukhang excited na rin silang makita ng Villa Teens. Magagaon ako, te. Sinaway dress ka. Sinaway dress. ba kay Ivan? Hindi. Aray. Ang may gusto kay Ivan, nag-ayos pa ng kanyang sarili. Gawin natin mamaya. Para lang. Si Arn! Babe, para akong tangi. Buti na. Yung ano tawag doon? Yung loose. Loose. Si Eslov na may gusto naman kay Fritzy, di na rin mapakali. Ano kayo gagawin ko? Kinikilig na ako. Pero si Trisha mukhang iba ang inaalala. Paano mag-adjust? Ay, naku. Ang dami na natin. Pag magluluto, kailangan marami na dito. Tabi tayo sa kama. May gamit. Siyempre, dito na sila matutulog. Tabi na tayo. Titingnan mamaya. Ayun na. Hindi, because ako'y malikot. Oo naman. Ay, kung kayo ay malikot, di napapansin ko. Pag-alis ni Trisha. Uy, ano tayo magtabi-tabi na lang? Gusto ko yun. Oo nga, tayo. Be, natabi na lang ako sa isa sa mga yun. Ayun, matabi-tabi. Baby naman. Ayaw. Pakisipin nila, close kami. Teka lang, te. Sige, be. Next na lang ako, na-depress lang ako. Nalaman ko. Tabi daw kami. Ay, tatlo na. Mas ka-close naman yun. Hindi siya mag-isa. Awa naman ang babae. Ay, exciting! Alin, be? Hindi naman. Hindi! Ano ka ba? Hindi mas close ka kasi sa kanila. Ha? Hindi tayo mahal ko kayo. Mahal naman natin isa't isa. Basta. Hindi. Ano be? Tayo pa rin na. Lahat tayo 8 na ngayon. Alam mo naman kami kung paano ka namin dasin ng lubong. Ganun din pag sa lubong namin sa kabila. Huwag kayong pag pinagkakaisaan ako, sana okay ka. Ano ba? Hindi, walang ganun. Isang malaking pagbabago nga ang pag-iisa ng dalawang bahay. Pero ano nga kaya ang mangyayari kapag nagsama-sama na ang barkada na sanay sa komportabling buhay at ang mga nakagisna na ang simpleng pamumuhay? Maaaring excited pa ang ilan sa kanila pero maraming katanungan ang naghihintay ng kasagutan pag sila ay nagsama-sama na. Paano na mga dating samahan? Manatili kaya ang clash sa pagitan ng dalawang grupo? At paano kung nakita na ng ibang housemates ang kanilang mga crush? Yan ang bibigyan natin ng kasagutan simula bukas. Samantala, marami pa rin katanungan ang naghihintay ng kasagutan at isa na nga dyan ang dahilan ni Kuya kung bakit niya gustong papasukin ang mga Team Pinoy sa kanyang bahay ay para mas matulungan ang mga magulang na mas makilala ang kanilang mga anak. Batid ni Kuya na marami pang hindi nalalaman ng nakakatanda sa bagong henerasyon ng kabataan. Ano nga kaya ang pinagkakaabalahan nila ngayon? At totoo nga kayang nasasangkot ang mga kabataan sa ilang mga controversial na issue? Yan ang gustong masagot ni Kuya sa pamamagitan ng special na task na ang kagimbal-gimbal na katotohanan sa mga kabataan ngayon. Narito po. Maraming tanong ngayon sa kabataang Pinoy ang naghihintay ng kasagutan. Nung kayo ay wala pa rito sa loob ng bahay ko, ano yung pangkaraniwan na ginagawa niyo? Ano ba namang magulang niyo yan? Minsan po. Ano yung mga hindi alam? Ano po, umiinom po ako. Ay, naku. Grabe. Marami sa mga manonood, halimbawa mga magulang, ay hindi mulat sa mga gawain ng mga kabataan ngayon. May pagagawa ako sa inyo. Bibigyan ni Kuya ang mga teen housemates ng 5 headlines tungkol sa controversial na balita ng mga kabataang Pinoy. Matapos ito ay mag-iisip sila ng mga related stories tungkol sa headlines na ito o di kaya naman ay mula sa kanilang kakilala. Despite tobacco regulation, 1 in 3 Filipino teens smoke. Nung high school ako, first year pa lang, yung mga close kong friends, syempre girls yun, lahat sila, pwera ako. Hindi alam ng magulang nila yun. Tapos, nagka-cut ng klase para mag-ayaan uminom, yosi. Tapos yung iba, yung chongke,
Ginaganon sila. Tatlong minor de edad na sagip sa bahay aliwan. Kasi dun sa amin sa Davao, merong Central Bank. Talagang pag sumapit ng mga 10 ng gabi, yung lugar na yun, punong-puno ng mga prostitutes. Teenagers. Sobrang mga teenagers. Best friend ng dalawang ate ko. Tapos yung close ko. Ano na sila? Close to. Mahilig kasi ako mag-IM pag wala akong ginagawa sa bahay. Kasi wala naman talaga akong tinatrabaho. Mahilig ako mag-IM. So ako, wala akong kaalam-alam sa mga ganung bagay. Akala ko sumasayaw na shower, kumakanta, ganun. Tapos inopen ko yung link. Super grabe pag open ko ng link. Grabe tayo, naghuhubo siya doon. Tapos siya lang mag-isa. Parang yak talaga. From cyber-sex to sexting. Paano sexting yan? Yung parang escort. Ha? May ako ex na nagawa niya sa akin. Parang ang laging panin mo lang sinasabi, anong suot mo, sasabihin. Tapos tutuloy-tuloy na doon. Tapos hinihintay na kayo ng reply ng isa't isa habang parehas kayo himas-himas na mag-isa. Uso yung cybersex, di ba? Uso. In-accept mo? Sa akin, pag joke-joke, siyempre siya, nagkukwento-kwento ng mga hug me, gano'n, kiss me. Basta mahektik talaga. Sa akin, oo lang, oo talaga. Kahit sa cellphone. Sex on gun. Sex on gun. SOP. May SOT. SOT, sex on text. Oo, yung ganun. Wala akong experience doon. Tapos ano lang sa phone. So, hello? Share ba lang? Like, cyber-sex influences. Corrupt mind. Yun, corrupt. Tama. Young minds. Ganun. Like, sa mga kabataan ngayon, parang normal na lang sa kanila. Their exposure on sex and violence is of course very rampant these days because it's all over. By nature, teens are experimental and adventurous, and that's also part of the addiction. One thing that they can do is actually bring out the laptop of the kids or the computer from their bedrooms to the a common place in the house, so that the parents can know what they're doing. Abangan bukas matapos ang 2 linggong clash, nagsama na sa isang bahay ang teen housemates. Pero ang tanong, magkakasundo nga kaya sila? May mabubuo bang bagong pagkakaibigan at espesyal na pagtitinginan? At may namumuo nga kayang gulo sa pagitan ng iilan? Uy, wala kayong space dito. Lahat ng yan bukas sa Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010.